nagpapasalamat sa pagkaibigay mo siya sa amin upang makilala at mahalin bilang kasama sa aming paglalakbay sa mundo ito. Sa iyong di masukat na awa, aliwin mo po kaming nalulungkot. Bigyan kami ng pananalig na masdan ng kamatayan bilang daan tungo sa walang hanggang buhay, upang samantalang taglay namin ang mapayapang pagtitiwala sa iyo. Kami kasama ng mga yumao ay makabahagi sa iyong walang hanggang kaharian sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Maaari po ba magsipo ang lahat? Pag-isip sa pagkakas. Ang epistula ay mula ng Pablo sa mga taga-Roma. Ikalimang kabanata nagsisimula sa ika-12 hanggang ika-21 talata. Sa pamamagitan ng isang tao, si Adan, naghari ang kamatayan dahil sa kanyang kasalanan. Ngunit sa pamamagitan ng isang tao, si Jesucristo, lalong higit na kinakasal ng mga kinahabagan ng sagana at pinawalang sala. Sila'y maghahati sa buhay. Kay laki ng kahigitan ng pagpapalayan kaysa sa kasawian. Kaya't kung papaano ang kasalanan ng isa ay nagbunga ng kaparusahan sa lahat. Ang pagkamatwid naman ng isang tao ay nagmulot ng kapatawaran at buhay sa lahat. Sapagkat sa pagsuway ng isang tao ay marami ang naging makasalanan. Gayon din naman, marami ang mawawalang sala sa pagsunod ng isang tao nang magkaroon ng kapulisan. Dumami ang paglabag, ngunit dumami man ang kasalanan. Lalo lamang sumagana ang kagandahang loob ng Diyos. Kaya nga, kung paano naghari ang kagandahang loob ng Diyos sa pamamagitan ng pagwawalang sala, upang buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng Jesucristo na natin ito ang salita. Salamat. Maaari po kayo lahat. Ang Panginoon ay nasa inyo. At nasa inyo. Mga minamahal na kapatid, halina't pakinggan natin ang mabuting balita ng ating Panginoong Jesucristo ayon kay San Juan sa ikalimang kabanata nagsisimula sa ika-24 na talata. Walhati sa iyo, Panginoong Jesucristo. Pakatandaan ninyo, ang nakikinig sa aking salita at sumasampalataya sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Hindi na siya hatulad, kundi nakatawid na siya sa buhay mula sa kamatayan. Pakatandaan niyo na darating ang oras at ngayon na nga na maririnig ng mga kapatay ang tinig ng anak ng Diyos at ang sino mang makinig sa kanya ay mabubuhay. Kung paano ang ama mismo ang pinagbubulan ng buhay, kung hindi naman ang anak na binigyan niya ng ganong karapatan. Binigyan niya anak na kapangyarihang pumatol sapagkat siya ang anak ng tao. Huwag niyo itong pagtakhan, sapagkat darating ang oras na maririnig ng mga patay ang kanyang tinig at sila'y babangon. Lahat ng gumawa ng kabutihan ay babangon patungo sa buhay na walang hanggan, at lahat ng gumawa ng kasamaan ay babangon patungo sa kaparusahan. Mga minamahal na kapatid, ang mabuting balita na ating kaligtasan. Papuri sa iyo, Panginoong Jesucristo. Maaari po magsiupo. Naway makalugod sa iyo, Panginoon, itong salita ko at kaisipan. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Mapagpalang hapon po sa ating lahat. Good afternoon.
St. Vincent Hospital kasi doon po siya yun po yung pinakamalapit sa amin na hospital. Doon po doon siya dinala. Umiiyak po ako. Tapos, ini-question ko yung Diyos during that time. Sabi ko, Lord, bakit kinuha mo kagad si Papa? Ang dami pa namin gustong gawin. Ang dami pa namin gustong puntahan. Ang dami pa namin gustong kainan na magkasama. Kasi travel buddy po yung tatay ko. Malapit po ako sa tatay ko. Sabi nga nila, ako yung junior ng tatay ko. So, ganun po ka-close ang tatay ko ako sa tatay ko. Kaya, ganun na lang. I keep questioning God kung bakit nang nangyari. Bakit hinayaan niya mawala si Papa. 60 years old pa lang po nung 60 lang yung Papa. Tapos, basis na lang po na-realize yung aral na idinulot nung pangyayari mo sa buhay ko. Kasi ang tagal ko rin kiningin, ang tagal ko rin dinipin. Sabi ko, kung handa siguro ako during that time, na alam ko mamamatay si Papa, hindi siguro ganun kabigat. Hindi ganun kabigat sa damdamin. Pero dahil hindi nga po ako handa, dun sa kamatayan na pwedeng dumating pala sa kahit na sino kapamilya ko, eh, mabigat talaga sa puso. Ang hirap mag-move on. Ang hirap mag-move. Kaya ang aral na dulot nun, laging maging handa. Kahit hindi man maganda yung mangyayari sa buhay natin, dapat handa tayong harapin yung pangyayari. Dapat handa tayo. Isa yung kamatayan sa mga hindi maganda para sa atin ang mga pangyayari sa buhay. Dahil nagdudulot ito ng lungkot, ng kabighatian, pangungulila sa isang tao na naging bahagi at parte ng buhay natin at kung sino tayo ngayon. Kaya dapat maging handa tayo sa mga bagay na hindi natin nakasahan. Kasi madalas tayo mga tao, pinaghandaan lang natin kung ano yung pangarap natin sa buhay. Kung ano yung gusto nating marating. Diba? Pero yung ganito, hindi eh. Pero diba sa inyo dito, pinaghandaan nyo yung sarili ng kamatayan. Tayo mga Pilipino, ayaw nga natin nag-uusapan yan. Nagkakasakit pa nga lang, ang dunakagay doon kapag, baka kung ano mangyari. Ayaw na ayaw natin nag-uusapan. Pero, ang sinasabi sa atin ng kamatayan, bahagi ito ng buhay natin bilang mga tao. Bahagi po ito ng buhay natin. Napakatotoo na may buhay na walang hanggan, nagkakaroon sa atin sa dunya, kaya natin ang ating
Panginoon, Diyos ng kapangyarihan at lakas, ang langit at lupa ay napupuno ng iyong kalwalhatian, o sana sa kaitaasan. Mapalad ang dumarating sa pangalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Banal at pinagpalang Ama, sa iyong walang hanggang pag-ibig ay nilikha mo kami para sa iyong sarili. At nang kami mahulog sa bitan ng kasalanan at maging alipin ng kasamaan at kamatayan, ipinadala mo ang iyong bugtong na anak na si Jesucristo upang makisa sa aming kalikasan, mabuhay at mamatay na tulad namin, at ipagkasundo kami sa iyo, o Ama na lahat. Kanyang idinipa ang mga bisig sa ibabaw ng krus at iniali ang kanyang sarili bilang pagsunod sa iyong kalooban at bilang ganap na sakripisyo sa santo. Nang gabi siya'y pagkaanulo sa kaparusahan, ang Panginoon Kristo inuhan ng tinapay. At nang matapos kanyang pasalamatan, kanya pong piniraso at binigay sa kanyang mga alagad at sinabi, "Ngunit, kanin, ito ang aking katawan ay pinagkakaloob ko sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Matapos ang hapunan, kinuha niya ang kanin. At nang siya makapagpasalamat, ibinigay ko sa kanila at sinabi, "Inumin niyo ito kayong lahat, sapagkat ito ang dugo ng bagong tipan na isinutuhos para sa inyo at para sa marami, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Kailanman at inumin niyo ito, kundi gawin sa pag-alaala sa akin." Ating pahayag ang misteryo ng ating pananampalataya. Ang kamatayan mo, Kristo, ay aming inaalaala. Ang muli mong pagkabuhay ay aming pinahayag. Ang muli mong pagbabalik ay aming Pinagdiriwang namin ang aming kaligtasan, o Ama, dito sa sakripisyo ng papuri at pasasalamat. Inaalaala namin ang kanyang kamatayan, pagkabuhay na muli, at mag-akyat sa langit. Inaalay namin ang mga handog na ito. Pakabanalin po ito sa pamamagitan ng Espiritu Santo, upang para sa aming maging katawan at dugo ng iyong anak, ang banal na pagkain at inumin ng bago at walang katapusang buhay sa Kanya. Kami rin po ay iyong pakabanalin, upang puso namin tanggapin ang banal na sakramento ito, at patuloy ng paglingkuran sa pagkakaisa at kapayapaan, at sa uling araw, dalhin po kami sa ligaya ng iyong walang hanggang kaharian. Alahanin mo po, Panginoon, ang lahat ng namayapa na taglay ang tatak ng pananalig, lalo higit ang aming minamahal na kapatid na si Lina. Ipahintulot mo po na kasama nila ang lahat ng mga banal, nagkakaisa sa puso't tinig, ay purihin at ulatiin ka namin. Sa pamamagitan ni Jesucristo ng aming Panginoon. Sa pamamagitan niya, kasama niya, at sumasa Kanya, sa pakikiisa ng Espiritu Santo, ang lahat ng karangalan at kalulhatian ay sa iyo, o Amang makapangyarihan, ngayon at magpakailanman. Amen. Tulad na tinuro sa atin ng ating tagapagligtas na si Jesucristo, kung pananalig po natin dasalin lahat ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para sa langit. Bigyan niyo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo po kami sa aming mga sala, para na pagkatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kayong puno sa tukso, kundi lang kami sa lahat ng masama. Sapagkat sa iyo nagmumula ang kaharian, ang kapangyarihan, at ang kalwalhatian, ngayon at magpakailanman. Amen.
Panginoon ay nasa inyo. Tayo manalangin. Ipagkalamahin namin ang Panginoon ng kaluluwa ng ilingkod na si Inay luminis nawa sa bisa ng halip nito upang magamit ng kapatawaran at kapahingahang walang hanggan. Alang-alang kay Kristo. Amen. Pupunta po tayo sa may malapit sa likod ni Nanay. Harap po. Mga kapatid, natatapos lamang po nating maghandog ng misa ng pag-alala para sa ating minamahal na kapatid na si Nina na malapit at mahal sa atin. Pinapahalagahan natin ang kanyang buhay at kamatayan. Pinanatili natin ang ating mga paningin sa krus at pagkabuhay ng ating Panginoong Kristo at isinasaad ng buong pananampalataya na kahit na ang ating kapatid ay sumakibilang buhay na, siya'y nabubuhay sapagkat ang ating Diyos ay Diyos ng mga buhay. Ang ating pagkakatipon-tipon ngayon ay tanda ng matibay na pag-asa sa Diyos na magbibigay ng bago at walang kamatayang katawan sa ating kapatid at gayon din sa bawat isa sa atin. At tayo naman ay magpapatotoo sa pananampalataya sa muling pagkabuhay. Sa kapangyarihan nawa ng ating Panginoon Kristo at ng Espiritu Santo, ay tulutang palaganapin ang mabubuti na pinasimulan niya sa ating minamahal na kapatid na si Lina. Sapagkat siya ang ating Diyos, ang ating pangarap na hantungan, ngayon at magpakailanman. Amen. Ipagkaloob sa Kanya ang walang hanggang kapahingahan o Panginoon. At tumanglaw nawa sa kanyang liwanag na walang katapusan. Mahimlay nawa siya sa kapayapaan. Amen. O Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. At sumapit nawa sa iyo ang aming pag-alala. Ang Panginoon ay sumainyo. Tayo po ay manalangin. O Panginoon, likas sa iyo at kalooban mo ang mahabag at laging magpatawad. Tanggapin mo po ang aming abang kahilingan para sa kaluluwa ng lingkod na si Lina na nilomong pumanaw sa daigdig na ito. Iligtas mo siya sa kamay ng kaaway at huwag siya limutin kailanman. Kundi iutos mo sa iyong mga banal na anghel na siya'y tanggapin at dalhin sa paraiso. Kayamang siya'y umaasa at nanampalataya sa iyo. Huwag nawa siya magtiis sa mga hirap sa parusahan. Manapay magkamit ng kaligayahan sa buhay na walang hanggan. Amen. Ipagkaloob sa Kanya wala hanggang kapahingahan ng Panginoon. At tumanglaw na sa kanyang liwanag na walang katapusan. Mahimlay nawa siya sa kapayapaan. Amen. Ang kanyang kaluluwa at ang kaluluwa ng lahat ng binyagang yumao na sumasampalataya sa awa ng Diyos ay mahimlay nawa sa kapayapaan. Amen. Amen. At ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo, naway sumenyo at laging manatili sa inyo, ngayon at magpakailanman. Amen. Ang Panginoon ay sumenyo. Ngayon di maayo po tayo, taglayang pananalig sa muli